So, batay sa inyong legal na mga kaalaman sa mga nangyayari ngayon, nahin na natin itong sitwasyon na mas nauna itong impeachment trial na isinasagawa sa Senado laban kay VP Sara. Araw na po ang lumipas. Ano ang assessment po Mhm. ninyo sa ganitong sitwasyon, attorney? Well, dun sa Senado, sa impeachment, Mhm. there were no surprises there. The moment that they open up on the first day, at sinabi na nga nila that they will open up their presentation of evidence with Article 4, alam na namin, alam na ng mga maalam dyan na basically prosecution, mahina ang kaso nila because this is supposed to be, I think, the weakest case for impeachment nila. Mhm. Kanya nga lang nila inuna yan dahil nga dito meron silang ebidensya, may testigo sila. Yun na nga, NBI eh. So they have control of the NBI. So they can just testify na meron ngang video. Mhm. But the existence of the video is not in itself the source of the liability. Ang pinag-uusapan dyan, meron ka bang liability insofar as yung utterances are concerned. Mhm. So itong mga, itong si Kalilong, yung kauna-unahang testigo nila, kumbaga in terms of percentage, parang siguro insofar as the case is concerned, he is about mga 5% lang of the actual case. So I don't know how nangyari na 3 araw pa ang kailangan ipresenta siya Oo. just to prove that the video exists. Mhm. Um, so ang tawag ko nga dyan, stretching lang, dribble-dribble na lang para magmukha lang meron kahit na wala. Tapos dinramahan na lang, inartehan na lang yung presentation Mhm. para magmukhang significant yung testimony. Parang ano yan eh, yung sabi ko nga sa law, pag wala kang substance, daanin mo na lang sa form. So, Mhm. ito nangyari, dinaan na lang sa form. Kasi nga wala namang masyadong substance. Ang sasabihin lang naman doon is that the video exists. Yun lang kailangan nilang patunayan dyan. Mhm. In Mhm. so far as the public opinion is concerned, alam na ng mga Pilipino na may video nga niya kasi napanood nila yan eh. Yes, So opo. in terms of alam mo yung ito kampanya to eh, dalawa tong kampanya to eh. You're campaigning to get the vote of the Senate and campaigning to get the vote to the public. So in both instances, I think hindi nakuha ng prosecution yung gusto nila. Mhm. Pero dun sa sinasabi nilang lehitimong ebidensya, kasi parang dun na umikot yung trial sa loob ng 3 araw mula noong ipinesenta yung kanilang witness. Anong masasabi po ninyo dun sa lehitimo nung ebidensyang ipinakita po sa trial, attorney? Well, kasi ang purpose nila kay Kalilong is to present him as an expert witness, supposedly. And then, hindi naman pala siya expert witness. Mhm. Nangyari, competent witness lang siya. Ang sinabi lang Mm. niya, basically, is parang pinanood ko yung video, dinownload ko yung video, tapos Mhm. in-identify niya sa korte, ito yung dinownload ko na video. So, Mhm. ang purpose ng pag-testify niya dyan, actually, is just to prove the authenticity of the video. Mhm. The problem here is that I don't think even the defense even is questioning the authenticity of the video eh. Pero Opo. hindi pa rin nila nasunod yung tamang proseso kung paano ang NBI should have authenticated the existence of the video. Mhm. Mhm. Pagdating nga sa public perception, parang wala namang question sa public that the video exists kasi nga marami namang nakapanood. Ang problema diyan, the burden of proving the existence of the video is on the side of the prosecution. Okay, Siyempre kung opo. ako naman nagdepensa, ay Mhm. bakit ko papadaliin yung buhay ninyo? You've got to earn your keeps, ika nga, di ba? So, Aha. follow the procedure kung paano nyo yan ipipresenta. So, in that respect, I think the defense did their job Mhm. insofar as challenging yung sa presentation of the evidence. However, ang maganda nitong ginawa ng depensa, instead of focusing on the video itself, kasi wala namang silang challenge yan because eventually gagamitin din nga nila yung portions of the video eh. Oo nga po eh. Ang Mhm. ginawa nila is that they challenge the propriety of the investigation. Nung tinanong na si Kalilong kung sino ang nag-utos na mag-imbestiga, doon na di ba, nagkawindang-windang na, medyo nadulas pa nga, it came from higher up daw eh. Yes, opo. So, Mhm.
So yun na. So medyo may slip na doon, ano? So Mhm. ang pinupush dito ng depensa is that why did you investigate and prosecute itong kaso na ito? There were some recommendations from the DOJ na hindi sinunod ng NBI. So sino nag-overrule sa inyo doon? So dito medyo nalito na yung si Kalilong. I think it's no longer part of the script. Lalo na nung it became evident nga na wala namang separate complaint dito or affidavits ang ginawa yung mga supposed persons affected. Like si Mhm. Marcos, si Araneta, at saka si Romualdez. So turns out, the NBI supposedly Mhm. did this on their own upon instruction of the Department of Justice. At ito yung Mhm. sinasabi ng defense, yung kinukunik niya yan, ay sino ba ang above the Department of Justice? Sino ang may supervisory control and supervision over the Department of Justice? Hindi ba Office of the President? Mhm. So hindi niya masagot yun ng Diretsa. diretso. Kaya object yung prosecution doon sa na yun, sa line of questioning na yun. Mhm. Doon sa ginagawang of course para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay pagka may ganyang trial, paano ba natin malalaman? May cross-examination na ginawa, 'di ba po? Paano ba malalaman kasi very transparent, napapanood ng lahat. Paano malalaman na authentic o hindi na bawasan, hindi na edit yung mga ebidensya o video clips na sinasabing lihitimong ebidensya ng prosecution, attorney? Ito yung I think na-touch ito no during the questioning Tabo. diyan kasi pag mga original video na yan kukuhanin mo diyan yung mga URL niya, yung URL address yung nakikita niyo pag nasa ibabaw doon saan siya nanggaling, Mhm. tapos yung mga hash niya so those are the things, the technical things that you have to prove kung saan nagmula yung video. Okay. Apparently, pero hindi naman masyadong na-touch nga itong ni Kalilong yung tungkol dun sa origin of the video except the fact na siya yung nag-download nito. Mhm. So instead of a technical expert, parang ikaw at ako lang ito. Para si kinuwento lang natin. Napanood ko yung video, tapos Oh. dinownload ko. Tapos ito na po siya. Pinapakita ko na sa inyo. So Mhm. I don't think much of the technical aspect of improving of the origin of the video was done. But Mhm. I agree with yung observation ni Attorney Panelo. Actually, sabi niya this is useless because wala namang challenge yung depensa Mhm. regarding the existence of the video. As a matter of fact, the defense has adopted the entirety of the video. At mapapansin nyo, during the cross-examination, ginamit pa nga ng prosecution yung portions of the video to establish the fact na mayroong precursors. Ibig sabihin, may mga nangyari before yung 1 minute, 2 minute clip na yun na pinapakita nila na apparently nagbabanta si Sara Duterte. Mhm. So this means even the defense is admitting the existence of the video. So bakit ipipresenta mo pa si Kalilong? Bakit hindi ka na lang nanghingi ng stipulation on the existence of the video? Para common exhibit naman pala ito. Kaya sabi ko dito, stretching na lang ang nangyayari. Pag wala kang testigo, Mhm. presenta ka ng kung mukhang meron, pero actually wala. There is nothing significant dito sa kanyang testimonya. So, yung 3 days na yan that they spent with so much fanfare and dramatics is actually for nothing. Mhm. So, wala namang pinagtatalunan. Dahil ang bottom line nito, ang question dito is, may criminal liability ba si Sara Duterte based on the utterances na sinabi niya doon? And Mhm. if it is indeed a criminal liability, is it an impeachable offense? Mhm. Yun ang question doon. Napatunayan ba, attorney, sa yung katanungan na yan, sa loob ng 3 araw na impeachment trial ng Senado? Come again? I didn't get that question. Napatunayan po ba yung katanungan kanina, yung pangyayari sa Senado na sa loob ng 3 araw ay yung ebidensya na ipinakita ay magiging panlaban po ng prosecution?
That's the funny thing, ano? Kasi si Risa Hontiveros mismo kinwestiyon yung prosecution. Sabi niya, wala namang impeachable offense dyan eh sa Mhm. sa mga sinabi ninyo. I don't know what's real intention was. But for me, I think parang ang dating nito si Risa Hontiveros when she spoke, Mhm. she wanted the prosecution to elucidate more, ano, palawakin pa. Kasi sa tingin niya, parang nakukulangan siya doon sa sinasabi ng prosecution na meron ng impeachable offense. Mhm. So, ang problema lang doon, hindi niya siguro nga alam kung paano niya ito gagawin. So, ang labas nito, parang siya ang nagdeklara sa prosecution, wala naman kayong na-prove na impeachable offenses sa sinasabi niyo eh. Mhm. That's Mhm. exactly the fact. Ano, that's how it is. Because this witness is just there to prove the video, the existence of the video. Mhm. So, hindi pa yun yung impeachable offense. So, sa dami ng dramatics na yun, kita nyo yung sabi ko nga, yung even the prosecution's way of presentation of the evidence is focused primarily on drama. Eh, parang wala naman pala na pinag-uusapan dito, nasayang lang yung lahat ng mga theatrics dito sa first witness na ito. Mhm. Apat na articles of impeachment ang isinampa laban sa BP Sara, attorney. Sa tingin ninyo ay makikita at mapapatunayan ang articles of impeachment na ito na binabanggit laban sa Vice Presidente sa Well, ongoing na impeachment? the fact that they began with Article 4 shows you na all the other articles nila ay pakiramdam nila mahina. That they are not ready to present the articles. Ano? Like for example, yung mga undeclared wealth, ano? Yes, opo. Sinasabi nila, but unfortunately, wala naman pala silang kopya nung bank records. Tapos wala rin silang, di naman nila napabuksan yung BIR record. So, fact of the matter is, as of today, wala silang hawak na ebidensya. So, gagamitin nila yung impeachment proceedings na ito para magkaroon sila ng ebidensya. Kaya nga sinasabi ito, ano, fishing expedition 2.0, ano, yung 1.0 yung doon sa House of Representatives. Pero Yes, ngayon, opo. they have to do it again. This time, gagamitin na nila yung impeachment court. So, hindi nga nila may presenta ito ng umpisa because the truth is, they have nothing at the moment. Maghahanap pa lamang sila ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, itong Article 4, madali para sa kanila. Kahit ito yung pinakamahina, itong pinakamadali magpresenta kasi ipresenta mo lang dyan ng NBI, si Matibag. Ngayon, kita mo, pati si Zuleika Lopez. Yes. Ang, In-expect yan sa susunod na sa susunod na impeachment trial. If I'm not mistaken, itong next week, itong susunod na Lunes, Martes, Miyerkules, may mga scheduling na rin po. So, tuloy-tuloy lang yung ginagawang pagpipresenta nitong mga witness sa impeachment trial, attorney. They have to, ano, kasi yun ang nandun sa order. Ano, they have only 11 days, trial days para ipresenta yung kumpletuhin nila yung kanilang presentation of evidence. Nakagastos na sila ng 3 araw ano, para sa first defense witness nila. Kasi nung Thursday dapat na meron silang witness, kinansela na nila. At sa Monday na daw nila ipipresenta yung testigo. Yes, So, even then, that will show you na hindi talaga sila ready. Dapat yan, nakapila na yung mga testigo nila. So, sa haba ng preparation na yun, bakit yung mga testigo nila, hindi, NBI pa yun, ano? Bakit di pa nila na-ready yung NBI? So, baka kailangan i-briefing muna uli. Mukhang hindi sila satisfied dun sa first witness nila. So, ibig sabihin, kasi ang schedule naman ng impeachment trial, attorney, ay Monday to Wednesday. So, another 3 days next week. Ano sa tingin ninyo maaasahan po natin sa pagpapatuloy nitong impeachment trial? Well, ako, ang assumption ko dyan, they will continue on with this track, ano, na ipipresenta nila. Una, for the video, and then si Matibag, kunyari mag-testify yan, na na-confirm nga nila, na may nakausap sila, na kinontrata ni VP Sara Duterte, nakilala na nila yung kinontrata para patayin si BBM. Ano? So,
uh, this will go to this trajectory. Ang drama naman ito is that kilala na nila yung kinontrata ni VP Sara Duterte. So, yun ang patutunayan nila dyan. Mhm. So, that is, napakadaling pikein nun eh. Di ba? Kumuha ka lang ng sino mang bugoy dyan sa kanto. Sabi mo, ikaw yung kinausap ni Sara, di ba? Aha. Pero Yun, ngayon, mukhang di ba? kilala naman nila attorney, batay sa panig ng prosecution. Ay, siyempre, makikilala mo kung ikaw ang nag-produce niyan eh, di ba? Kung ikaw ang magpe-presenta niyan, parang hindi na bago itong ganitong sistema. Parang si Madriaga lang yan, si Bicoy, di ba? Yung mga style na pag wala ka testigo, create one. So, if ever makapag-produce man sila niyan, it's not a surprise anymore. Hindi tayo masosurpresa diyan na biglang may testigo silang ipepresenta na supposedly ay the hitman na kinontak. Yes. Lumang style na eh. So, sanay na yung mga Pilipino sa ganyan. Okay. Paano natin matitiyak ba, attorney, yung mas patas ang ating yung ating mga senator judges sa loob ng impeachment trial? Yung assurance ba na magiging patas at walang papanigan? Attorney, nandiyan pa kayo? Apo. Okay, go ahead. Yes, I'm here. Aha. Can you hear me? Okay. So here's the thing about impeachment process. Okay. Ito yung hukuman na sa umpisa pa lang, alam mo na kung paano boboto yung mga miyembro. It is not a secret anymore because this is not legal, this is political. Ang decision dito is prompted by political decisions. Itong hanay ng Senado at the moment, alam mo na basically kung paano boboto ito eh. You have 13 dito sa majority and including si Senator Marcoleta dito sa kabila, they have 11. So that's the count. So ang nangyayari na ito, would you imagine, halimbawa si Senator Risa Ontiveros, maniniwala ka bang boboto siya to acquit si Sara Duterte? Nobody believes that. Na sila Bam Aquino, sila Erwin Tulfo, anyone from the majority will vote to acquit. Kahit na speck of evidence lang ang makita nila dyan. Para kahit nga wala eh. Pwede silang bumoto kung ano ang gusto nilang boto dyan. So this will be decided along partisan political lines and also their political interest. So yung I think talagang from the very start, ito talaga yung impeachment na to is a waste of time because alam naman na ng lahat ng Pilipino kung paano magiging boto dito. Kung masurpresa ka man dito siguro 1 or 2 votes lang. But 1 or 2 votes will not be significant because the prosecution or the majority now, those who wanted to convict Sara needs to produce 2/3 vote ng mga senador. They needed 16. As of the moment, they have 13. Hindi pa nga sila sigurado dyan sa 13 na yan, kung makukuha nila yung 13. The thing is, they only have to convict Sara in one of the 4 articles of impeachment. Pero will they get it? Makukuha ba nila yung articles, yung conviction in any of all the 4? So, malaking konsiderasyon dito is yung mga political interest involved. So, it's not about fairness. Kaya nga sabi ko sa'yo, dalawa ang naghihear ng kaso na to. Isa yung Senado at isa yung the bar of public opinion. Tayo yun, yung publiko. The prosecution is trying to present evidence, I don't think to convince the Senate because they already know what is the vote of the Senate. Yes. They're trying to convince us, tayo mga Pilipino, para magbago yung perception natin tungkol kay VP Sara. This is very similar to what they have done before. Pinaka-recent niyan, itong nangyari kila Jejo Marbinay, noong 2016. Okay. Sila Villar. So napansin mo yan, before the election of 2016, binanatan si Jejo Marbinay noon because siya ang leading. Although very minimal, slim margin, single digit lang lamang niya noon kay Maroas.
But he is still leading. So, yung mga black propaganda came in, binanata na si Jejomar Binay at hindi naka-recover si Jejomar Binay. Itong mga politiko nito, the same people naman involved here, mga Dilawan, mga Ping, so same operational tactics ang gagamitin dito. Hindi, nag-iba lang ng venue. Dati noon kasi mga Senate inquiry lang, mga House of Representatives inquiry. Pero Ngayon, ngayon, dinala na sa impeachment because the Quadcom hearings, the Tricom hearings didn't work. Hindi talaga natibag si Sara Duterte doon. Actually, lumakas pa nga, lumakas eh. Eventually, kaya nanalo yung mga senatorial candidates ng opposition noon. So, nakita na nila, it didn't work. So now, yes. ipat tayo sa impeachment. Ang dilemma nila dito, if they could not produce evidence here as well, ay malabo ngang matibag nila si Sara Duterte. At mukhang ang nangyayari so far, imbis na matibag, ay lumakas pa ng lumakas. Nakita mo yung approval rating ng Marcos administration. Sumadsad ulit. Oo nga, it's negative Super 27. sad. Yes. Negative 27. My goodness. This is the lowest ever yata na public opinion against a sitting administration. Negative 27. Never heard of that na sasadsad ka ng ganyang kababa. So makikita mo na dito that every thing that the administration has been doing to discredit si Sara Duterte is not working. It is working against them. So dapat ito mga political tactician nila, they should be fired. Palitan na nila because whatever that they're thinking of, it's Walang not mangyayari, working. no? Walang nangyayari. Opo. Yan ang masama kasi, when an administration is focused primarily on diversionary tactics at mga paninira, instead of concrete development na may pipresenta mo sa taong bayan. Nasasabihin mo, eto kami, eto ang nagawa namin. Diba? Ang focus kasi nila ngayon is just to divert attention of the people, puro gimmick lang, puro panliligaw sa tao. Parang wag yung tingnan yung mga palpak namin, eto tingnan nyo yung palpak nila. But the people are experiencing their life as of the moment. Hirap tayo, ang taas ng bilihin, kuryente, tubig, Totoo yan. pamasahe, gasolina, yung sweldo mababa, baha dito, baha doon, natural disasters na walang tugon ng pamahalaan. Hindi ba naisip ng pamahalaan na may utak yung mga Pilipino, na may mata tayo, may pakiramdam tayo? Alam natin yung mga nangyayari. Hindi tayo lahat tanga, hindi tayo bulag sa katotohanan. A government that is focused primarily on diverting the attention of the people is not a government of all. It is a TV show. It is a comic relief na ginagawa nila sa atin. Nabanggit nga sa mga nakalipas ng Pangulo, kung matatandaan ng mga kaubayan natin, meron ng mga naisagawa na mga flood control project. And then after that, nakita, nung nagkaroon ng mga kalamidad, doon pala maraming mga kapalpakan at maraming mga pangungurakot ang nangyari. Kaya yung binabanggit na ilan yun, mahigit 5,000 flood project control. 5,500. Walang nangyari. Kung meron man naumpisahan, pero ang mga flood control project na yan ay substandard. Hindi rin nakatulong para sa ating mga kababayan. So, meron pa ba tayong makikitang pagtugon dito sa ganitong problema ng ating bayan mula sa ating pamahalaan, attorney? Batay na rin sa inyong mga pananaw sa mga nangyayari. Sadly, wala tayong nakikita ang konkretong solusyon ng pamahalaan to address itong problema ng nakawan sa DPWH. Even until today, hindi naman natigil ang nakawan Patuloy pa rin yung nakawan sa mga proyekto. Puro nga lang mga alam mo yung parang pangit ka na babae, pagkatapos ay para pakinisin yung mukha mo, tinadtad ka ng makeup, di ba? Para minasilyahan na lang nila yung itsura. This is how they're presenting the government at the moment. Puro masilya lang, puro patsi-patsi lang. Yes, so... But there is no real and concrete solution sa atin. 4 years na ang administrasyon na to. Practically less than 2 years na lang ang natitira para kay Bongbong Marcos. Kasi effectively yan, next year to 2027,
by October, halos wala ng kapangyarihan si Bongbong Marcos because they will be talking to the new candidate of the administration kung umabot man tayo sa eleksyon na yan. So, mawawala ang focus nito kay Bongbong Marcos. Bakit ka pa magsisip-sip kay Bongbong Marcos? Hindi naman na siya yung susunod na Pangulo. So, malilipat ang atensyon sa magiging manok ng administrasyon. So, effectively, ang reign and control sa power nito ni Bongbong Marcos is about a year na lang. Or probably less than that. So, this administration is running out of time. Kaya nagmamadali sila. Makita ninyo, iba yung effort nila ngayon. If you will recall, nung April, after the Holy Week break, na kung saan nagkaroon ng mga suspecha, kung nasaan na si Bongbong Marcos, kung siya pa ba yung kausap natin. Diba? Merong ganong pagdududa. Oo. Naging mabilis itong takbo ng mga events. Parang double time administration because they know that they are running out of time. The clock is ticking for this administration and everyone in Malacanang knows it. So ito talaga, this is their final push. Lahat na lang ginagamit. Yung mga congressman, senador, the media, the mainstream media, ginagamit nila dito. Makikita nyo, sino bang nagko-cover nitong mga anti-Marcos na mga protest na to, di ba? May nakikita pa ba kayong mga mainstream media, the big networks, like yung the other networks that are here in the Philippines. Hindi ko nababanggitin sila, alam na ng mga taong bayan yan. Buti pa nga itong Net25, ito na lang madalas ang nakikita ko na will say anything or will cover stories that are not favorable to the administration. The other networks halos tinatapalan na lang yun. Like when I joined the rally in EDSA nung nakaraan, and nung nandun ako, ang napansin ko doon is what is visibly absent. There are no major networks covering the event. Wala silang tao doon. Meron lang doon nung naglilinis na, nung kinukuhanan na yung mga basura. Yun yung yun na nga eh. Medyo nakakaloka yung mga ganong mga nangyayari, attorney eh. Pero eto, malapit na ang SONA, nabanggit nyo nga, ang administrasyon na inaasahang may solusyon sa mga ganitong problema. Dito sa SONA, July 27 is fast approaching, attorney. Ano ang maasahan kaya natin dito? Well, ang aasahan ko dyan, alam ko na agad sasabihin ni Marcos dyan, middle income na tayo. Ayan ang highlight niya. Ikalawa, they're rushing na may maipakulong uli. Nako. Probably they might try to push kung maipapakulong nila si Romualdez before the SONA, pero para meron naman siya may dedeklara. Pero mukhang as it goes as of the moment, parang medyo malabo-labo na pumayag itong si Romualdez dun sa setup na yan. Because rumors are, ito yung mga palibalita na yan, is that Romualdez is supposedly set. Romualdez is opposing this plan na siya ay ipapakulong. So, pag ikinulong si Romualdez, nakakasuhan siya, I think this is the time that the administration will implode. Kaya naninimbang pa sila kung ano yung mga political implications of sending Romualdez to jail because theatrically speaking, parang ang gandang eksena nito sa pelikula, di ba? Papakulong mo yung pinsan mo, parang parang panahon din ni Erap, walang kumpa-kumpare, walang kamakamag-anak. Diba? Pero, sarap pakinggan niya sa SONA, di ba? Parang yung soundbite niya nung nakaraan, mahiya naman kayo. So kailangan niya ng another soundbite for this SONA. Nako. But what is the soundbite that will work? Nakakagatin pa ng taong bayan. Yan sa tingin ko hanggang ngayon ay kinakalkula pa nila. Because there is really nothing significant that this administration can boast of for the past 4 years. We have the biggest utang natin sa kasaysayan natin, nalampasan na ng administrasyon na ito yung utang ng panahon ni Gloria, ni Pinoy, pati ni Duterte kahit ng mga nakarang administrasyon, no. Yes, 4 years, nalampasan niya na. So achievement ba 'yon? We're number 3 in corruption in Southeast Asia. Public perception and international perception and respect for our institutions is not that good.
Investors are not coming in. They're going out. The Yes. dollar is now at 60. So price of fuel is still at that 60 plus, or 70. So mataas pa rin. Yung bigas na 20 pesos, nasaan na? Hindi pa natin nakikita. Hindi ko pa natikman yung 20 pesos na bigas na yan. Sa Oh. kasalukuyan. Diba? So, in 4 years, ang pwede lang ma-highlight sa administration na ito are a plethora o yung hanay ng mga broken promises. At mahirap itong takpan ng administrasyon. They have to do something major, something big. And Yung sending Marcoleta to jail is not one of them. yan, nabanggit nyo nga po yan, ano ho, yung pagpapakulong doon sa mga alam nating naglalantad ng mga pangyayari, kumakalaban dito sa nangyayaring korupsyon o katiwalian sa gobyerno, pero naipakulong nila. Ano ang maaring implikasyon nito sa taong bayan? Kasi napapansin na rin, sunod-sunod na mga pag-rarally ng iba't ibang grupo. Ngayon kung papansinin ninyo, attorney, kagabi meron din yung United People's Initiative na binabanggit at kung ano-ano pang mga grupo. Ano ang magiging implikasyon nito? May magagawa ba ang taong bayan sa ganitong nangyayari ngayon? Yung pong kilos protesta ng mga taong bayan, eventually, nagkakaroon po yan ng epekto. Kaya po, if you look at doon sa ating kasaysayan, nung panahon ni Marcos, after the death of Pinoy, hindi naman napatalsik si Marcos eh. There are series of events that transpired. Yung mga sunod-sunod na kilos protesta noon ay nagpunsod sa at saka yung eventual collapse of the peso at that time ay nagtulak sa gobyerno ng Pilipinas upon the pressure of the United States government na magpatawag ng isang snap election. Snap election. Yes. So hindi pa schedule ng election. Something happened dahil ito doon sa patuloy na protesta ng mga taong bayan. And after the snap elections, supposedly nanalo si Cory Aquino pero dinaya siya. Remember that walkout sa PICC ng mga COMELEC mga encoders na pinapabago sa kanila. So that's another event. Because of that, nasundan, ipinroklaman nila si Marcos as the winner pero nagkaroon ng protesta ng civil disobedience sa panahon ni Cory Aquino noon after the result of the proclamation ni Ferdinand Marcos. And after that, sumunod na is the coup d'etat nung nila Enrile at saka ni Ramos. So, hindi agad yan nangyayari overnight na isang rally bago na agad yung pamahalaan. It's not like that. The fight for our freedom, for democracy, for our rights as people, hindi po yan nangyayari sa isang labanan. This is a war. Democracy is like a war. The fight for democracy is like a war. Ito po mga nagaganap na to. These are the little battles. These are pocket battles. Isang rally dito, isang rally doon, protesta dito, protesta doon. Yung social media war na wini-wage ng mga Iba taong na ang bayan. ngayon, laman ng social media talaga. Ramdam yung inis ba o galit ng ating mga netizen patungkol sa mga nangyayaring corruption. At ramdam yan, hindi lang dito sa Pilipinas, attorney, kundi maging sa ibang bansa. Nakikita, yung mga inis at galit ng marami rin nating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, attorney. Tama po, nakita natin yan sa Japan. Nakita natin ito recently sa Canada. Sa Canada, na yes. talagang ang lulutong ng mga murang binibitawan ng mga tao. Ang dami-dami nagrarally against Bongbong Marcos. It is embarrassing. It is a cause of international embarrassment na hindi natin nakita nung panahon ni Rodrigo Duterte. Nung si Digong noon pagpupunta sa ibang bansa, parang rockstar ang salubong sa kanya ng mga Pilipino, di ba? Itong klase. Ngayon, iba di ba? Parang kukulang na lang batuhin yung presidente natin doon sa ibang bansa. At nakakahiya yung ganyang larawan that we are having of our president. And pati yung ating spokesperson, grabe yung
pagmumura. Ngayon, tinatakot na nga yung mga tao, ipapadeport daw sa Pilipinas o kakansilahin daw yung passport. Oh, Grabe na. naman. Ibang So, klase, no? Pero mabalik ako dun sa mga usapin. Like halimbawa, itong nangyari kay Senator Rodante Marcoleta. May chance ba? Kasi of course, ang ating senador sumusunod sa kung ano yung umiiral, nakapaloob dun sa ating saligang batas. Sa tingin po ninyo ay matatagalan ba o magkakaroon ng chance ang ating senador na maipakita rin yung kanyang laban patungkol dito sa katiwaliang nangyayari? ako, I honestly believe that if indeed meron mang liability si Senator Marcoleta, COMELEC itself has already declared that liability. Yes, opo. Administrative na eh. Kaya nga dismiss yung criminal case against kay Senator Marcoleta. So ano ay ang basis ng ombudsman in filing a plunder case? Ano ang plunder kasi? Ang pinag-uusapan dyan ay pera ng taong bayan Opo. na ginagastos mo, kinukuha mo. Kung meron ng pribadong donasyon dyan, ang nakasaad doon sa plunder law is that kung yung donasyon na yan ay mayroong kapalit ng pangako ng mga proyekto or benepisyo mula sa pamahalaan. So sa kaso na ito, nasaan doon yung pangako? O hindi naman siya nakaupong senador. Kulelat nga si Senator Marcoleta noon eh. Nung Kampanya. initial results. So anong ipapangako niya na proyekto? Hindi naman siya nakaupo na senador at that time. Ay bakit si BBM, di ba? Yung mga nag-donate sa kanya na daang-daang milyong piso. Yun, eventually nagkaroon ng mga posisyon sa gobyerno at nagkaroon ng mga proyekto. Yun ang plunder. Yes, Hindi oo. itong sa aso ni Marcoleta kasi yung donation sa kanya is in relation to an election campaign. Now, assuming na nagkamali siya at hindi niya na-deklara ito in accordance with the election law, yung guidance ng election law, ang sinabi naman ng COMELEC, although yan nga ay may paglabag sa kasalukuyang estado ng batas natin sa Pilipinas, ang pananagutan dyan ay hindi na kriminal, administratibo na lamang. So bakit siya nakakulong ngayon? That is the question. At ipinipilit nga ng ombudsman, dahil nga undeclared, yan automatically daw ay plunder. And that is not what the law says. So we're confident na si Senator Marcoleta eventually ay mapapalaya din ng hukuman once all of these legal arguments are heard. At ngayon kasi ang Sandigan Bayan kasi would have to rely first on what is filed on the evidence presented sa kanila ng ombudsman. Hindi pa madidinig ito yung posisyon ni Senator Marcoleta except through dun sa motion to quash. However, pwede na silang eventually, kagaya ni Jinggoy Estrada, mag-file sila ng petition for bail to force the prosecution to present in clear evidence na kung ano yung basihan ng kanilang demanda. And I think once the evidence is heard at naipresenta na ito, magiging malinaw ito sa korte na walang legal na basihan to hold Senator Marcoleta for plunder. Pero yung timeline ay yung panahon marahil sa tingin na rin na marami mukhang matatagalan pa ang ganitong pagdinig, Attorney Mike. Medyo kasi alam niyo naman ang proseso ng hukuman sa atin dito sa Pilipinas. Senator Jinggoy nga nauna nang nag-file ng petition for bail pero hanggang ngayon nasa piitan pa rin siya. But eventually we're hoping na before sana ma-terminate itong investigasyon sa Senado dito sa impeachment, yung hearing sa Senado, ay makalaya si Senator Marcoleta. Because para sa mga mamamayan, yung mga nagmamasid, I think for us, the reason for the detention of Senator Marcoleta is very clear. He is being detained, kinasuhan siya to prevent him from participating dito sa impeachment proceedings. Yan ang larawang na ipipinta nito sa mga mamamayan. At hindi mo naman masisisi kasi yung the timing as to how it happened, yung bilis ng kanilang paglalabas ng rekomendasyon ay tiyempong-tiyempo doon sa pag-uumpisa ng Impeachment Senate trial. ng impeachment trial. Yes, So aksidente ba 'yon? Walang aksidente sa politika, everything is by design. So hindi nyo mapapaniwala yung taong bayan na yan ay tungkol
talaga sa pananagutan, katwiran. Kasi kung totoo yung sinasabi ninyo na yan, na gusto ninyo ng totoong may mananagot sa mga nakawan sa gobyerno, o nasaan yung 15 contractors na binanggit ni BBM after the SONA? Wala Nasaan pa. yung 65 contractors, yung mga congressman na contractors na Yes. inexpose ni Senator Ping Lacson? Nasaan sila? Nasaan si Bersamin na sinabi din ni Ping Lacson na tumanggap ng 8 billion instead of si Bongbong Marcos ang tumanggap? Sinabi niya meron talagang 8 billion pero Yes. nag-name drop lang si Bersamin. O bakit wala si Bersamin kaso ngayon? Bakit hindi niyo kasuhan si Bersamin? O sabi niyo may kaso si Joel Villanueva. Nung kumapi sa inyo, nasaan na yung kaso ni Joel Villanueva? Jesus Escudero, the same. Ganun na sinasabi niyo. Hinug na. Sasampa na lang. O nasaan Mukhang na? absuelto na yata ang mga yan, attorney, nang hindi nalalaman ng taong bayan. Exactly. Ang akala nila sa atin, wala talaga tayong alam, mga mangmang tayo, na hindi ka nila mapapansin yan. Basta gawin nyo lang kung ano yung kailangan nating gawin. Sampahan lang yung pwedeng sampahan. Yung mga tao magrereklamo lang yan sa Facebook, magrarant lang, pero hindi kayan kikilos, hindi yan magpuprotesta. And I think this is where they are underestimating the people as of the moment. Na akala nila ang mamamayan hanggang dito lang, na tayong lahat ay merong punto ng yung pag natakot na tayo, hindi na tayo kikilos, mapaparalyze tayo ng ating fear. That is their assumption. And I think this is where they have gravely underestimated the Filipino people. Yes, oo. But anyway, going back to our senators, Jingo Estrada, Senator Dante Marcoleta, may mga nagsabi noon nung una na pwede silang sumali, makadalo doon sa ongoing na impeachment trial. But then later on, itong si Senator Jinggoy ay naibasura yung request niya na makadalo doon sa impeachment trial. May maaasahan pa ba tayo na tsansa na makadalo ang dalawang ito kung sino man ng mga senador? Meron pa sino pa yung nagtatawa, si Senator Bato de la Rosa. Oh. Ano sa tingin niyo, attorney? Kung legal na pag-uusapan, maaari sila o hindi sila po pwedeng dumalo sa ganitong pagdinig? Sa last pronouncement ng presiding chair, si Jesus Escudero, sinabi niya na ang threshold ng boto ay 24. 16 ang kailangan ng prosecution para ma-convict si Sara Duterte. Kung 16, kung 24 ang basihan mo, that means ang binibilang mo dyan is the elected members of the Senate. Kung sila ay kasama doon sa bilang, hindi ba dapat kasama rin sila sa partisipasyon, sa deliberasyon? Because they are supposed to be counted. How can you be counted if you are not part of the proceedings? So, technically, pwedeng mag-participate sila doon because being accused or being in jail does not automatically remove from you yung iyong authority or yung office mo as a senator. Only conviction can do that. As of the moment na hindi pa sila convicted, ay dapat they enjoy the presumption of innocence. So even though that they are under detention, dapat ay pwede pa rin silang bumoto. The same way that na pwede pa rin mag-participate dapat noon yung mga senador na under detention. Yes, na kagaya noon nila Jinggoy nga, nag-request sila to participate. Pero nung magbobotohan na, di ba, nag-walk out na yung minority at sinasabi nila na nalokohan. Pero that is hypocrisy on their part because nung si Leila de Lima ay nakadetain, they made a similar request to the Senate na payagan na bumoto si Leila de Lima. Hindi na nga lang yan napagbotohan ng Senado, but the fact that you introduced it, you are saying na ang position mo pwede. O tapos ngayon, hindi na. So, nandun yung hypocrisy na sinasabi ko. So, pwede noon dahil kayo ang apektado, ngayon hindi na pwede kasi yung oposisyon ang apektado. So, nasaan ang katwiran doon? So, hindi usapan dito yung tama. Sinasabi ko nga, political na interest ang pinag-uusapan dito. Ano to, wala na yata tayong maasahang patas na pagdinig at pagsunod doon sa kung ano talaga ang isinasaad ng ating saligang batas sa attorney. Ano nang mangyayari sa bansa ngayon?
Well, this will be a long fight. Hindi po talaga, sabi ko nga sa inyo, hindi matatapos po ang digmaan sa single battle lang. This will be a long and protracted war for many Filipino people, sa ating mga kababayan. Kailangan talaga natin nung pagtsatsaga sa labanan na ito. Would you imagine? Pero tayo mga Pilipino, natural tayong matiisin. Yes, Isipin opo. mo 300 taon tayo sa ilalim ng mga Kastila, di ba? 3 taon sa ilalim ng mga Hapon, 50 taon sa ilalim ng mga Amerikano. Amerikano. Diba? Lahat yung tiniis natin. Pero ngayon na tayo ay supposedly malaya na, pero parang hindi pa rin tayo malaya. Kasi ang mananakop natin ngayon, hindi na mga dayuhan, Kapwa kundi mga Pilipino kapwa na. natin. Yun ang mas masakit para sa atin. At tayo ay pinamumunuan hindi na ng mga dayuhang interes, kundi interes na lamang ng mga mayayaman, yung mga nasa kapangyarihan at mga political dynasties na meron tayo dito sa Pilipinas. Sabagay, attorney, umasa pa rin po tayo na lahat ng mga ito, habang sabi nga, may buhay, may pag-asa, kung ano talaga, lalabas din ang katotohanan at maghari yung tinatawag din nating katarungan, attorney. Tama po. Basta po yung tayo, yung mga Pilipino, alam niyo ang sandigan natin talaga yung ating mga pananampalataya. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Pilipino sa kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. And dito tayo humuhugot ng kalakasan lalo't hindi natin maasahan ang ating pamahalaan. Pero sa pamamagitan po niyan, yung ating sama-samang pagdarasal, yung ating sama-samang pagkilos, eventually magkakaroon ng dagok ito, ng epekto ito sa pamahalaan. Kasi hindi naman po tayo pwedeng manatiling takot sa habang panahon. Eventually, mauubos din yung takot natin. Okay.